Inilunsad ngayong araw ang isang telemedicine app para sa mga nakapiit sa Correctional Institution for Women. Pero bukod sa kalusugan, may iba pang benepisyo ang programang ito. At nakatutok si Rafi Tima. Matagal ng problema sa mga kulungan sa bansa ang kakulangan sa medical facilities, pati ng mga doktor at nurse. Kaya naman to the rescue ang teknolohiyang nauso noong panahon ng pandemya, ang telemedicine. Gamit ang isang tablet, pwede nang magpakonsulta ang isang person deprived of liberty o PDL kapag may iniinda siyang sakit. Inilunsad ito ng DOJ sa Correctional Institution for Women, katuwang ang ilang tech companies. Hindi nila kinakailangan ng additional facility. Andito po sila sa loob. I-monitor po sila ng nurse habang sila yung nagte-telemedicine. Libre nang ibinigay sa correctional ang mga gagamiting tablet, maging ang konsultasyon sa mga doktor. Libre para sa limitadong bilang ng PDL gamit ang idinonate na voucher. Simple lang din daw ang paggamit ng telemedicine app. Gamit ang app, may access na ang mga PDL sa iba't ibang magagaling na espesyalista. Sa heart, sa breast, sa cervical, yun po yung mga illnesses na nandito po, sir. At may mga pagkakataon ba na hindi na-detect kasi nga isa lang yung doktor at would lead to more serious problems? Marami pong pagkakataon na ganun po, sir. Pero meron naman tayong outside referrals, pero hindi po talaga sapat yun para sa 3,138 na PDL. Nagsimula lang kami sa CIW, but gagawin namin to sa lahat ng mga penal facilities natin, sa lahat ng Bicor-wide. Bukod sa telemedicine program, palalakasin din daw ng DOJ ang livelihood program ng mga PDL sa correctional. Ang telemedicine program na sinimulan dito sa Correctional Institution for Women, hindi lang daw para sa benepisyong pangkalusugan ng mga PDL. Iwas takas din ito para sa mga gumagamit ng rasong medikal para lang makalabas ng kulungan. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras.